araw nga pala mga idol, may isang dumayo sa atin, si Sir Lyndon Dulay. Manonood tayo dito ng Primal Cuts and Deboning of Half Cargas. Pinagka-gloves ko nga dito si Sir Lyndon, kaso nga lang di siya komportable, kaya mas gusto niya yung walang gloves. Okay lang naman talaga yung walang gloves kapag sanay ka na, pero iba pa rin talaga yung safety. Dahil wala naman tayo insurance dito kapag nasugatan tayo. Lalo na kung mapapansin nyo yung knife niya rito kung gaano katalas. Iba talaga pagka marunong ka mag-alaga ng mga gamit mo, talaga napakasarap gamitin. Dito nga i-review lang natin yung Primal Cuts and Deboning of Half Cargas niya rito para malaman din ni Sir Lyndon kung ano pa yung mga dapat niyang improve sa mga susunod. Samahan nyo nga ako dito, panoorin natin guys kung ano yung mga dapat niyang improve dito. At syempre magbigay na rin kayo ng idea kung ano yung mga makikita nyo dapat na ma-improve dito ni Sir Lyndon. Sama-sama tayo magtulungan dito at maghilaan pataas para sa pagtupad ng mga pangarap ng mga kapwa natin butcher. Simula nga sa pagtatanggal ng tampalin, tenderloin hanggang sa paghihiwalay nitong ham leg sa middle part, okay naman tayo dyan. Punta naman tayo sa may shoulder, tingnan natin kung ano yung magiging problema natin dito. Ayan ay, iniwan na agad dito sa may ibabaw ng pip ribs. Nilagyan niya lang ng palatandaan niya para hindi siya magkamali, no? Okay lang naman yan, pero syempre pag tray test na, bawal talaga yan. Kaya kailangan, unang tingin mo pa lang sa may shoulder, alam mo na agad kung saan mo hihiwain. At dahil nga refresh pa lang naman to, okay lang naman yung mga ganyan sa ngayon. At pagkahiwa nga ng mga laman dyan ni Sir Lyndon, diniwa niya naman dito sa may gulugod. Medyo nape-pressure lang din dito si Sir Lyndon kasi nandyan ako nanonood. Kanya talaga Sir Lyndon, imagine mo na lang, employer yun nasa tabi mo. Para pag dumating yung time na magte-trade test ka, yun, wala na yung kaba sa dibdib mo. Ayos lang na magkamali, basta paulit-ulit natin pa-practicein yan. Dito medyo nahirapan siya ron sa may buto sa likod. At buti binali niya na dito yung shoulder natin para makita niya na dito yung buto na nahihirapan siya. At all goods na all goods yan, yung binali niya na yan. Dito medyo nahihirapan siya sa may buto na nakausli, ayan o. Yun, buti nakita niya rito paghiwa niya. Yun, natanggal niya na agad yung shoulder sa middle part. Wala naman tayo naging problema ron. Medyo na-delay lang tayo ng konti. Pero kung syempre, kaya naman niyang gawin na mas mabilis yun. At ang lupit niya mag-steel dito guys. Napaka-smooth nung steel niya. Napakaganda nung knife at talagang napakatalas. Alagang-alaga talaga. Panoorin naman natin dito yung pagtatanggal niya dito ng pork ribs. Nagsimula siya sa may soft bone. Hiniwa niya lang ng hiniwa yan. Ang naging problema lang natin dito na isama lahat ng kasim natin sa may pork neck. Yung pinakang-batok ng kasim natin na yung mga laman nun, yung naisama sa pork neck. Ayun, kaya ang kapal ng laman ng pork ribs natin. So yun po yung naging isang problema natin Sir Lyndon, yung pagtatanggal natin ng pork ribs, medyo naisama natin lahat ng laman sa pork neck. Sa mga susunod ay iwan po natin yung laman sa kasim para hindi naman po maiwan yung taba ng kasim natin kasi wala na masyadong laman. Next naman tayo dito sa may paddle bone. First time nga lang pala ni Sir Lyndon tatanggalin to. At naging basihan niya nga dito yung video natin ng pagtatanggal ng paddle bone. Nahiwalay niya na nga dito yung shoulder blade natin sa may pata front at iniwan niya na agad dito sa may gilid. Hindi niya lang talaga natamaan dyan yung pinakang layer, no? Kaya napunta siya sa ibabaw dyan ng paddle bone. Dahil nga first time lang magtatanggal ni Sir Lyndon ng paddle bone, okay lang na magkamali. Pero nakita ko yung technique na ginagawa ko sa kanya, ayun, no? Naging problema lang talaga dyan, sa ibabaw niya tinira, hindi sa gilid ng buto. Pero bilang first timer na magtatanggal ng paddle bone, nakakatuwa lang na makita yung mga technique mo na nagagamit na nila. At ang isa pa nga natin naging problema dito, yung mga soft tissue natin sa ibabaw hindi talaga natanggal dahil hindi niya nahiwa yung pinakambuto natin dyan. Yun lang yung naging problema natin dito sa ibabaw ng paddle bone, Sir Lyndon. May mga tutorial naman tayo dyan. Sundan mo lang yung mga layer na itinuturo ko ng magkabilang gilid, tapos patamain mo lang yung knife sa gilid ng buto. Tapos yung sa ibabaw naman ng paddle bone, hiwaan mo lang yun, guhitan mo lang yung pinakambuto dyan, matatanggal mo yung mga soft tissue sa ibabaw. Dito komportable na si Sir Lyndon, hinatak niya na agad dito yung paddle bone, feeling niya kasi kaya niya nang tanggalin. Pero sa mga marurunong na at sa mga veterano na dyan sa pagtatanggal ng paddle bone, alam natin mahihirapan talaga dito si Sir Lyndon kasi marami pa talaga nakakapit na laman dyan sa ilalim. Yung rate ko dito sa pagtatanggal niya ng paddle bone, mga 8 out of 10, konting practice na lang to, konting aral na lang sa mga tutorial na ginagawa natin. Makukuha to ni Sir Lyndon. Pero imaginein mo, first timer niya, halos nagawa niya yung technique natin. Yun nga lang, hindi talaga na perfect. Syempre wala naman taong perfecto agad sa unang pagsalang. Pero sana sa mga susunod na pagtatanggal ng paddle bone dito ni Sir Lyndon, makuha niya na yung tamang technique. Sa ganda ng gamit niyang knife, kaya niya kunin yun na mabilisan. Ito
Dito tinutulak-tulak niya lang yung mga laman na nakadikit pa, tapos hinihiwa niya lang yung mga litid at mga laman na nakakapit pa dyan para matanggal agad na maayos yung paddle bone. Yun nga yung naging problema natin dito, yung ibabaw ng paddle bone, kasi hindi talaga natanggal dyan yung mga soft tissue sa ibabaw ng paddle bone, kaya medyo nahirapan sa talaga siyang hatakin dito. Pinaka magiging option talaga dyan, hiwain mo na lang ng hiwain hanggang matanggal. At pagkatanggal nga rito ng paddle bone ni Sir Lyndon guys, ang dami pa talagang laman sa ibabaw. Sabi ko sa kanya, okay lang yan kasi first time mo pa lang naman. Medyo naiilang din talaga sa atin dito si Sir Lyndon, at feeling ko talaga hiyang-hiya siya dito sa ginagawa niya. Sabi ko, wag mo mahiya, gawin mo lang kung ano yung alam mo, kung ano yung mga natutunan mo, kung ano yung pinapractice mo, yun lang yung practice mo na practicein. Ganyan talaga pag may mga dumadayo sa akin dito, lagi sila kinakabahan, nahihiya, nape-pressure sa akin. Advice ko lang sa inyo guys, pag pupunta kayo dito or magbibideo kayo, magpa-primal cast and deboning kayo, magpa-practice kayo, magre-refresh kayo, wag kayong kakabahan. Wag kayong mape-pressure, kasi paano pag employer pa yung kaharap nyo, isipin nyo na lang employer ako pero magtropa lang tayo. Lagi lang kayo mag-focus sa ginagawa nyo, kung madurog nyo man yung baboy, wala yan problema, ako ang bahala dyan. Ang pinaka-importante dito sa ginagawa natin, makuha nyo yung tamang technique para hindi talaga masira yung baboy at talagang magawa nyo na maayos yung mga dapat nyo magawa para pag nag-apply kayo or nagpasa kayo ng video or may employer kayong kaharap, hindi na kayo kinakabahan dahil magagawa nyo na lang pulido sa harapan nila. At tapos na nga tayo sa shoulder deboning, dito naman tayo sa may ham leg. Okay naman yung shoulder deboning natin, may mga kailangan lang tayong i-adjust. Tamang load lang muna ng mga video tutorial natin, Sir Lyndon. Sana sa susunod, mas maging confident ka, Sir Lyndon, at huwag ka mahiya sa ginagawa mo. Okay lang yan. Tinanggal niya yung pata, sa harapan niya kinuha, Sa gantong mga diskarte, sanay siguro to sa mga nakahang. Tutuusin kasi kapag nakahang yung baboy, mas madaling tanggalin yung patahin. Dito nga may sinasabi sa akin si Sir Lyndon kung paano niya daw tatanggalin yung patahin. Sabi ko nga sa kanya, kung ano yung natutunan mo, kung ano yung itinuro sa'yo, ayun yung gawin mo. Nakapag-practice na rin kasi talaga to si Sir Lyndon. Nasunog nga lang yung pinagpa-practice niya, kaya napunta siya sa atin dito. At isa pa, hindi siya nakakapag-debone doon ng shoulder. Kaya doon talaga siya nahihirapan. Sa patahin, okay naman yung pagtatanggal niya ng patahin. Tingnan naman natin dito sa pagtatanggal ng tailbone. Habang nanonood niya ako niyan, ako yung kinakabahan dito kay Sir Lyndon kasi wala siyang gloves. Tapos kung makikita mo kung paano humiwa yung knife niya, talaga napakatalas. Medyo nangangapa pa siya dito sa may pinakang joint. Hindi niya pa makita dito yung pinakang duktungan. Ito isa pa sa nakita ko naging problema natin. Medyo na-delay siya dito. Kapag nakapag-debone ulit ako, papakita ko ulit ng tutorial yan para nang sa ganun makita nyo yung dapat na gawin at diskarte. Iba pa rin kasi yung nakahawa ka ng half carcass ngayon tapos marerefresh ka kinabukasan. Yun, natanggal na dito yung joint at tuloy-tuloy na to sa pagtatanggal ng tailbone. Medyo na-delay lang ng konti sa paghahanap ng joint Pero all goods naman. Nag-switch siya dito ng dagger grip para matanggal yung mga nakakapit pa laman dyan sa may buto. Dito tatanggalin niya na yung tailbone. Kita niyo yung knife guys kung paano humiwa. Dampi-dampi lang yan Tsaka napaka smooth, napaka-ayos gumamit ng knife. Alam mo talaga kapag maingat sa gamit Ayaw na ayaw sumayad sa lamesa yung knife Diba kasi pag ikaw yung nagme-maintain ng sarili mong gamit, talagang iingatan mo talaga na mabuti. At ito pa pala yung isa guys, hindi pa rin pala siya nakakapagtanggal dito ng femur bone bias or yung dumbbell. Kaya ginaguide ko pa siya dito. Pero dito tuturo ko lang sa kanya yung patamaan talaga tapos siya nang bahala dyan kasi basic lang naman tong dumbbell. Tinuturo ko nga yung first layer dito, ayun lang yung hihiwain niya dyan tapos matatanggal niya na agad lahat ng laman na nakadikit dyan sa may dumbbell natin. Panoorin nyo guys, ayan, pag nahiwa niya yung layer na yan, madali na yan. Tapos pwede na kayong mag-switch dyan ng dagger grip. Kapag naka-dagger grip ka kasi dyan, maidikit mo lang yung knife mo sa buto, tanggal na agad lahat ng laman na nakadikit dyan. Dito pina-adjust ko lang sa kanya kasi mayroong maliit pang buto dyan sa may dulo ng bias. Kaya napakasimple lang tanggal agad lahat ng laman na nakakapit sa bias, diba? Ganun lang kasimple guys, tas iniikot niya agad Sabi ko lang sa kanya dito, mag-ingat ka, baka yung knife mo dumaplis sa kamay mo tumama. Pag ganyan katalas yung knife mo, madampian ka lang yan, sigurado malaki ang sugat. Kaya dapat talaga safety first. Pero nakikita ko naman dito, maayos naman siya gumamit ng knife, dahan-dahan lang talaga. Kaya sa mga nagpa-primal cuts and deboning, tapos gagamit kayo ng knife, dapat ganito katalas para di kayo mahirapan. At sa pagtatanggal nga dito ng femur bone bias or dumbbell, okay na okay naman tayo dyan, sir. So sana nakita natin yung mga error na pwede nating improve sa mga susunod nating pagpapractice. Napakakonti lang nun, sir. At syempre, first time mo pa sa paddleboard, pero nagawa mo pa rin kahit papano. Gagawa ko ng video na pwede makatulong sa'yo kapag nag-practice ka ulit dito. Overall performance, okay naman tayo dyan, sir. Konting-konti na lang naman yung kailangan natin improve dito, sir. Pero isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito kung paano mo alagaan yung mga gamit mo, lupit nun.